Ngayon mga kapareham natin live via Zoom si Jody Peralta, ang gold medalist sa 2024 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Hi, good morning! Jody, kumusta? Good morning po. Okay naman po. Ayun. Yan, Jody, may pasok ka na ba? Buti na napagbigyan mo kami for this interview. Meron naman po. Meron daw siya. Kaso lang po wala. Nakita ko parang kakagising niya. Hindi, parang kakaligo lang ata niya. Partner, alis na ata siya. Sana hindi ka malate sa class mo ha, Jody. Pero pag-usapan natin, well, you've earned a lot of medals and recognitions, Jody. Pero kwentuhan mo naman kami, paano ka nahilig sa weightlifting at ilang taon ka nung nagsimula ka dito? Nagsimula po ako nung 8 years old po. Nahilig sa weightlifting? Nung nakita ko po si Ate Ivy sa weightlifting, parang nainganyo po ako. So, Alright. Pero, Jody, para sa'yo, no, yung matanong ko lang, no, experience mo dun sa Asian Youth and Junior Championship sa Qatar, pwede mo ba ibahagi sa amin kung ano yung mga naging, paano mo nakuha yung medalya doon at ano ba yung mga na-experience mo doon na pinakagusto mo, yung mga memorable para sa'yo doon? yung hard training lang po. Tapos, pakinig lang din po sa mga payo ng mga coaches, lalo na po sa coach ko po. Tapos, yung experience ko dun po sa laro, halos may kaba. Siyempre po, hindi naman po maiwasan yung kaba po pag nasa laro. Pero okay naman po siya. Jody, ilang tournaments na ba yung nasalihan mo bukod dito sa isang international, no? Pero ano ba yung pakiramdam na mag-compete sa ibang bansa na inirepresent mo yung Pilipinas? At saka paano ka ba nagpe-prepare sa mga tournaments na to? Bale, 3 international na po yung napagsulihan ko po. Yung pakiramdam ko po na nagre-represent po sa Pilipinas, yan po maganda kasi ikaw po yung nagbibigay rangal sa Pilipinas po bilang isang atlet. Pero kailan mo, Jody, kailan mo naisip na parang, di ba, sa pagiging atleta mo na, kailan mo naisip na ang sarap pala na i-representa yung bansa, gusto ko to, gusto kong mag-weightlifting, kailan mo naisip yun na parang gusto mo i-representa yung bansa locally at internationally? Ilang taon po? Oo, parang ganun pa, Jody. Kailan ka ba nag-start? Kailan ka nag-start na maisip na 8 yun years. nga, no? 8 years old, Bale, Jody. nag-start po ako ng training 8 years old po. Tapos nangarap po ako ng maglaro sa ibang bansa mga 10 to 11 years old. Pero pwede mo ba ikwento yung sa likod nun, yung kwento nun sa likod na parang bakit ka napunta sa weightlifting? Sino ba nag-udyok sa'yo nun? Sino yung naging motivation mo or ano ba yung inspiration mo? Naging motivation ko po sa weightlifting po, yung pamilya ko po. Then, yung coach ko, mga kaibigan ko po, ganun. Jody, kwentuhan mo naman kami, paano ka ba nagte-training sa weightlifting? What happens in a day ni Jody? Bale, sa isang araw po, 2 beses po kami nagte-training. Tapos, minsan, pag wala kang kondisyon, nahuhulog ng barbell ko. Pero hindi ka ba nahihirapan kasi estudyante ka pa lang, Jody, pero nagko-compete ka na. Paano mo nababalanse yung pag-aaral mo at saka yung pagte-training mo at a very young age? Modular lang po kasi ako ngayon kasi modular lang po ako nung nasa Manila po ako kasi po malayo po sa amin yung school namin po. Tiga Zamboanga po kasi ako.
Oh, saan ka sa Zamboanga, Jody? Sa Mampang po. Okay. Pero nabanggit mo modular ka. Ano ba, ilang taon ka na bang nag-weightlifting at ano yung natutunan mo sa sport na to? Mga nasa 9 years na ata po. Ano naman yung natutunan mo sa pag-weightlifting? Natutunan ko po yung paano yung pagpapahalaga po ng katawan, tapos pag-ehersisyo always po, tapos yung mga pagkain po, dapat hindi palagi yung hindi healthy, ganun po. Ayun. Pero para sa'yo, Jody, matanong kita, no? Sabi mo kasi hindi ka masyadong kumakain ng mga hindi healthy. Pero para sa age mo, no, medyo mahirap para sa atin, no? Mahirap para sa atin yung mga bata, no? Pero para sa'yo, Jody, paano mo nababalanse yun? Na hindi kumain ng mga, kumbaga parang junk foods na madalas. Turuan mo nga ako, Jody. Minsan lang po ako kumakain ng mga parang junk foods, ganun. Parang sa isang weeks po, 3 days po ako kumakain ng junk food. 3 days? Pero, Grabe, 3 days, pero pwede na rin yun. Pwede na rin yun. Pero siguro, isang buong araw ako kakain ng junk food. Hindi, pwede mo yan isama sa goals mo ngayon, Paolo, di Oo, ba? yun na nga. Baka siguro mga 3 days sa kanya. Baka gawin ko 2 days na lang. Tingnan natin. Oo. Pero eto, Judy, alam namin na Heidi Lindias scholar ka. Ano ba yung pakiramdam? At saka yung experience mo sa IWF na tournament, kwentuhan mo kami, how was your experience at ano ba yung iniisip mo tuwing nagko-compete ka? Pero unahin muna natin, you as a being Heidi Lindias scholar. Maganda po maging scholar po ni Ate Heidi po kasi nakakatulong na po yun sa panggastos po sa pang-eskwelahan po, tapos nakakatulong na din po sa pamilya. O, nakausap mo na ba o nakakwentuhan mo na ba si Heidi Lin? At saka, ano ba yung mga tinanong mo sa kanya? Ano ba yung mga niremind niya sa'yo? Ano lang po, mag-aral lang po daw ng mabuti, tapos mag-training din. Oo, partner, nakausap niya na kasi nung nakaraan, di ba, Jody, confirm ko lang, doon ba kayo nag-Christmas party or bagong taon ba yun? Kasama si Heidi? Dito po sa Zamboanga. Oo, sa Zamboanga, doon sa gym nila, yung pinatayong gym ni Heidi Lin doon sa Zamboanga City. So, nagsama-sama sila doon. So, ikaw ba, Jody, pwede mo ba ibahagi sa amin kung ano yung hindi mo malilimutang sinabi sa'yo or mga words to ponder para sa'yo ni Ate Heidi mo? Maganda lang po, yung pag-ensayo lang po, tapos i-balance daw po yung pag-aaral tsaka yung ensayo. Ayun. Judy, ano yung mga naging challenges mo as a weightlifter? At paano mo na-overcome? Syempre, hindi lahat ng competition na ipapanalo, nagiging successful tayo. So, paano mo na-overcome yung ganong challenge? Tiwala lang po sa sarili, tapos makinig lang po sa mga sinasabi ng coaches. Tapos, ginagawa ko din pong inspiration yung pamilya ko, yung coach ko po. Tapos, pag kinakabahan po ako, sinisigaw lang to para maging okay po. Ano yun? Ano sinisigaw mo? Yung pang-iwas lang po ng kaba. Okay. O, pang-release, di ba? O, bilang atleta, partner, alam mo yan. Yung para matanggal yung ano mo. Yung kaba. Mga ganun. ganyan lang. Paano, partner? Ha? Ay, ganun. Hindi, pero Jody, paano ba yung ano mo? Dito sa pagiging atleta mo, no, at an early age, no, ano pa yung mga gusto mong marating if ever in the future, national team, ano pa ba gusto mong salihan ng mga competitions in the future? Magtagumpay po sa
sa malalaking competition po. Gusto ko din po maging katulad niya tayo para yung Olympic po. Oo. Ayun, kasama rin ba sa goal mo, Jody, na maging Olympic medalist balang araw? Yes po. Ayun. Anong gagawin mo Sana. anong gagawin mo ngayon para makarating doon sa goal mo, Jody? Mag-ensayo lang po, mag-ensayo lang po ng mabuti. Saka makinig po. Tsaka yung katawan ko po, dapat alagaan ko po ng mabuti. So, Jody, ikwento mo naman sa amin, ano yung naging experience mo sa last na tournament, yung IWF, kasi naka-bronze ka doon, di ba? So, paano mo ba minotivate yung sarili mo na makuha itong award na to? Mag-focus lang po sa laro. Tapos, huwag po isipin yung mga kalaban. Ganun po. Huwag isipin yung kalaban. So, paano mo ginagawa yun? How do you stay focused? Ano lang po, naka-focus lang po. Tapos, yung tingin po hindi kung saan-saan. Ano lang po, parang straight lang po. Tapos, always po yung tenga mo po sa pitch kasi po pag nasa laro po kasi kailangan talaga ng isip tsaka yung pagdinig po. Sa tingin mo, Jody, gaano kalaking factor para sa'yo? Gaano kalaking tulong para sa'yo yung pakikinig mo dun sa coach? Siyempre, dito bronze medalist ka sa IWF, no, sa nakaraang competition mo. Pero dito, para sa'yo, gaano kalaking factor para sa'yo bilang atleta yung pakikinig mo doon sa coach mo? Malaki po kasi pag hindi ka po makikinig sa coach po, hindi ka po mananalo sa mga competition, ganun po. Pag hindi ka makinig, parang lahat ng pinagpaguran mo parang mawawala na. Jody, meron ka bang message sa lahat ng mga batang atleta na alam mo yun, naiisipan na mag-weightlifting din o mag-try ng ibang sport? Ano bang masasabi mo? Ano lang po, pag gusto po nila sa sports, dapat mag-ensayo sila, tapos nakafocus lang sa kanilang sports. Then, alagaan nila yung sarili nila, mag-aral ng mabuti. Ganun. Maraming salamat, Jody, at good luck sa'yo sa iyong mga upcoming tournaments. Good luck, Jody. Thank you.